The Church of the Good Shepherd, CGS Philippines, is a vision-driven church committed to manifest and apply the G12 core values. I am a true disciple. Christ-likeness and multiplying ministry. Caught by the vision. Understand, live, and transmit the vision. Committed to sell life. Evangelism, leadership development, and multiplication. Passionate spiritually. Devotional life, prayer and fasting, and holiness. Submission to authority. Love, honor, and respect my leaders. Commitment to time. Manage and invest my time for the kingdom. Lifelong relationship. Accountability and responsibility. I love equipping and training. Training is my happy hour. I am a leader of 12 disciples. I am born to multiply. Accomplishing church goal setting. I support, help, and fulfill the goals. I want to see my church grow. Pray, work, and invest. The importance of young people. I will prepare the next generation. We are the Church of the Good Shepherd. We are inviting you to click like, share this video, and be engaged as we share God's vision to our online community. Disciples, be present and engage in our online classes. Live class every Sunday at 3 p.m., School of Leaders 1 every Sunday at 4 p.m., School of Leaders 2 every Sunday at 5 p.m., and School of Leaders 3 every Thursday at 7 p.m. There is power when we pray. Be part in our daily prayer at home every 5 o'clock in the morning and 6 o'clock in the evening. Leaders, stay tuned to our online leaders meeting together with our beloved Pastor Rami Henares Jr. every Tuesday at 7 p.m. Let's be involved and enjoy our journey in the Lord and His vision. Thank you and God bless. The Church of the Good Shepherd aims to make the vision of God manifest in the lives of people. People come not just to hear the Word of God, but at the same time train them as a disciple of the Lord Jesus Christ. Every Sunday after the worship service in the morning, disciples come in the afternoon to be trained in the class. Discipleship training consists of life class, where people learn how to live a life according to the will of God. After life class, they will level up and be trained to become a disciple and leaders through a class that we called as School of Leaders 1, 2, and 3. Though the pandemic strikes, discipleship training never stops. Life class and even School of Leaders 1, 2, and 3 transition to virtual classes. The teachers, together with the students, engage in learning and applying the vision of the Lord Jesus Christ to win, to consolidate, to disciple, and to be a leader that also reaches other people. Truly, Christ Church and His disciples will continue to grow and mature despite of the pandemic that strikes the world, because we are the church and we have the vision. We are the Church of the Good Shepherd. We are inviting you to click like, share this video, and be engaged as we share God's vision to our online community.
Disciples, be present and engage in our online classes. Life class every Sunday at 3 p.m., School of Leaders 1 every Sunday at 4 p.m., School of Leaders 2 every Sunday at 5 p.m., and School of Leaders 3 every Thursday at 7 p.m. There is power when we pray. Be part in our daily prayer at home every 5 o'clock in the morning and 6 o'clock in the evening. Leaders, stay tuned to our online leaders meeting together with our beloved Pastor Rami Henares Jr. every Tuesday at 7 p.m. Let's be involved and enjoy our journey in the Lord and His vision. Thank you and God bless. The Church of the Good Shepherd aims to make the vision of God manifest in the lives of people. People come not just to hear the Word of God, but at the same time train them as a disciple of the Lord Jesus Christ. Every Sunday after the worship service in the morning, disciples come in the afternoon to be trained in the class. Discipleship training consists of life class, where people learn how to live a life according to the will of God. After life class, they will level up and be trained to become a disciple and leaders through a class that we called as School of Leaders 1, 2, and 3. Though the pandemic strikes, discipleship training never stops. Life class and even School of Leaders 1, 2, and 3 transition to virtual classes. The teachers, together with the students, engage in learning and applying the vision of the Lord Jesus Christ to win, to consolidate, to disciple, and to be a leader that also reaches other people. Truly, Christ Church and His disciples will continue to grow and mature despite of the pandemic that strikes the world, because we are the church and we have the vision. The Church of the Good Shepherd, CGS Philippines, is a vision-driven church committed to manifest and apply the G12 core values. I am a true disciple, Christ-likeness and multiplying ministry. Caught by the vision, understand, live, and transmit the vision. Committed to cell life, evangelism, leadership development, and multiplication. Passionate spiritually, devotional life, prayer and fasting, and holiness. Submission to authority, love, honor, and respect my leaders. Commitment to time, manage, and invest my time for the kingdom. Lifelong relationship, accountability, and responsibility. I love equipping and training. Training is my happy hour. I am a leader of 12 disciples. I am born to multiply. Accomplishing church goal setting. I support, help, and fulfill the goals. I want to see my church grow. Pray, work, and invest. The importance of young people. I will prepare the next generation.
Magandang umaga muli sa ating lahat at welcome sa ating morning simbahay. At tayo po ay nagpapasalamat sa Diyos sa panibagong araw na binigay niya sa atin. Welcome sa lahat nating mga pastors, mga leaders natin, mga primary, mga cell group leaders natin, mga cell members natin ay ating wini-welcome. Ganon din po ang ating mga nanay at tatay, mga anak na nasa kanila mga tahanan na bahagi sa ating morning simbahay. Welcome po Luzon, Visayas at Mindanao. Ganon din po sa lahat ng mga nasa abroad ay ating wini-welcome. Lahat nating mga leaders, mga disciples, mga invites, ang mga regular nating kasama sa simbahay na nasa ibang bansa ay ating wini-welcome. At sa oras na ito, isang pribilehiyo muli na sama-sama tayong lalapit sa Diyos even we are in online platform because we believe God is Spirit. At kapag ang Diyos ay Espiritu, dahil siya ay Espiritu, hindi siya nako-confine sa four walls. Kahit saang dako, andyan ang Panginoon po natin. At sa oras na ito, isang pribilehiyo na tayo po ay makapagsamba sa Kanya even we are in different places. Let us pray sa ating pagsisimula. Dakilang Diyos na makapangyarihan sa lahat, nagpapasalamat kami sa oras na ito. Salamat sa panibagong lakas at buhay na ibinigay mo sa amin. And we pray, let your Spirit work, speak in the midst of us. Even we are in different places, O God, we pray, ikaw po ang kumilos, ikaw ang mangusap sa aming pagsamba sa oras na ito sa pamagitan ng online platform. Pinagkatiwala namin sa iyo ang lahat sa dakilang pangalan ni Kristo Jesus. Amen and amen. Damhin po natin ang mga awiting ito. Pangunahan tayo ng CJS Philippines Worship Team.
Beautiful, glorious, matchless in every way, wonderful, 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 beautiful, glorious, matchless in every way. Here in your presence, we are undone. Here in your presence, heaven and earth become one. Here in your presence, all things are new. Here in your presence, everything bows before you. Here in your presence, we are undone. Here in your presence, heaven and earth become one. Here in your presence, all things are new. Here in your presence, everything bows before you. Here in your presence, we are undone. Here in your presence, here in your presence, all things are new. Here in your presence, everything bows before you. Maraming salamat sa mensahe ng awitin na ating narinig. Dinala sa atin ng CGS Philippines Worship Team. At sa oras na ito, handa natin ang ating mga ballpen, ang ating Bible, at ang ating mga notebook. Ating tingnan ang Genesis 39 verses 2 and 3. Then tatawid tayo sa 21 and 23. Genesis 39 verses 2 and 3 and 21, then 23. The Lord was with Joseph, so he became a successful man, and he was in the house of his master, the Egyptian. Now his master saw that the Lord was with him, and how the Lord caused all that he did to prosper in his land. Then in verse 21, but the Lord was with Joseph and extended kindness to him and gave him favor in the sight of the chief jailer. Then in 23, the chief jailer did not supervise anything under Joseph's charge, because the Lord was with him, and whatever he did, the Lord made to prosper. Naranasan niyo na ba sa buhay ninyo, sa inyong kaibigan, sa inyong magulang, sa mga taong malapit sa buhay ninyo, na kapag nakikita niyo sila, natutuwa ka, nasasiyahan ka, at the same time, you feel secured.
lalo na sa mga batang maliit. Kapag nakikita niya ang kanyang mama, papa niya, masaya siya at may security ang kanyang nararamdaman. Siguro naramdaman din natin yan. Kapag nakita natin yung nanay natin, tatay natin, yung presensya nila ay sapat na para magkaroon ka ng confidence nung tayo ay nasa murang edad pa. At kahit nasa ating mga adult, nasa middle age, tuwang-tuwa ka kapag nakita mo ang taong mahalaga sa buhay mo. Naging kompleto buhay mo because of his presence or her presence. Ibig sabihin, mga taong mahal natin, kompleto ka kapag nandyan sila. Kaya nga, like parents natin, mahal natin sila. Ang pagkatao mo kompleto kapag alam mo nandyan lang siya. Nakakausap mo siya, nakakasama mo siya, nasa tabi mo siya. So you feel complete, meron kang security. At kahit na yung may mga partner, no? Yung may mga boyfriend, girlfriend, ang saya nila kapag kasama nila palagi yung kanilang boyfriend o girlfriend. At ito ay isa sa mga dapat nating pag-usapan. Yung presence ng tao, nagbibigay kasiyahan sa atin. Yung presence ng tao, nagbibigay sa atin ng confidence, na security. Kaya iba napipressure pag wala silang boyfriend o girlfriend. Pipressure sila kasi para bang sa kanila, hindi kumpleto. So ito, ang ating pag-usapan, iba level nito. Ang ating pag-usapan is having the presence of God. So mas matindi pa to sa magulang mo. Mas matindi pa to sa jowa na meron ka. Diba? Kasi nag-aaway kayo palagi. Minsan gusto mo siya makita. Minsan gusto mo siyang, huwag ka magpakita na sa akin. Kapag nag-aaway kayo. So nakita natin, yung presence ng tao sa atin, minsan, natutuwa ka, pag nag-aaway kayo, ayaw mo na siyang makita. So ang presence ng ating mga mahal sa buhay, ay meron siyang tinatawag imperfections. Pero iba ang presence ng Diyos. Okay lang yan, wala kang jowa, may presensya ka naman ng Panginoon. Yun ang importante dyan. Mawala man ang parents mo, ang mahalaga, you have the presence of God. You feel complete. Na kapatid, mawala man yung mahal natin sa buhay, you feel complete. Kaya tandaan natin, ang kapitan natin sa buhay, not our husband, our wife, our children, not those people na mahalaga sa iyo, but ang kapitan natin is the presence of God. Importante yan. Yun ang ating pag-usapan ngayon. Kasi nakita po ito sa buhay ni Joseph. Alam natin ang buhay ni Joseph, kinainggitan siya ng kanyang mga kapatid. Balak siyang patayin, nagkaroon sila ng forum, huwag natin patayin. No? Ibenta na lang natin yung kapatid natin. Kasi favor si Joseph sa kanyang tatay na si Jacob. Nainggit ang kanyang mga kapatid. So binenta nila, naranasan ni Joseph na siya ay na-exile, tinapon siya, at nakarating siya sa lugar ng Egypt. At nakikita natin, hanggang sa lugar na yon, inapi si Joseph, pinagbintangan siya na gusto niya i-rape ang asawa ni Potiphar. Hanggang siya ay nabilanggo. So tingnan ninyo, sa pamilya niya, hindi maganda ang treatment. Pagdating sa ibang lugar, hindi rin maganda treatment sa kanya. Inakusahan pa siya na siya ay nanggahasa. Hanggang sa naikulong siya. So nakita natin ang injustice sa buhay ni Joseph. Pupwedeng hindi rin yan nangyari sa iyo, pero naranasan mo minsan, you are rejected. You are unacceptable. Hindi ka katanggap-tanggap sa pamilya nyo. Nabubuli ka. Pagdating sa iba, sa labas, sa trabaho mo, nabubuli ka. Diba? Nagkakaroon ka ng insecurity. Pero tingnan natin, sa umagang ito, tandaan natin mga kapatid, ito yung ating bigyan ng pansin. Kahit si Joseph naranasan niya ang rejection, naranasan niya yung pang-aapi, injustice sa buhay niya, itong matindi. Yung binasa natin kanina sa verse 2. The Lord was with Joseph, so he became a successful man, and he was in the house of his master, the Egyptian.
Now his master saw that the Lord was with him and how the Lord caused all that he did to prosper in his land. So ibig sabihin, si Joseph, nung nasa kay Potiphar siya, nakita ng master na siya mismo nakasense may Diyos ang taong ito. Kaya, alam ninyo, napansin nyo ba kapag ang presence ng Lord na sa iyo, pati paligid mo pinagpapala? Napapansin nyo ba minsan may isang pupuntahan kang bilihan, walang bumibili. Nang bumili ka, maraming dumating na bumibili. Ibig sabihin, ang presensya mo ay pagpapala. Di po ba? Kaya ito, mapapansin natin, even in verse 21, tingnan natin, the Lord was with Joseph and extended kindness to him and gave him favor in the sight of the chief jailer. Nung nabilanggo siya, may favor pa rin. Ano po? Kaya, same in verse 23. No? Kasi yun ang time na si Joseph ay na-accused. So even sa loob ng bilangguan, may favor sa kanya ang Panginoon. What's the reason? Because of the presence of God. So mahalaga na ito yung nasain natin, na magkaroon tayo ng presensya ng Panginoon. Kasama natin ang Diyos sa buhay natin. So ano ba ang mga advantages if you have the presence of God? Number one, God preserves you for His purpose. Ibig sabihin, kapag may presence ka ng Diyos, andyan yung favor ng Diyos, andyan yung kanyang pagbibigay ng kabutihang loob sa iyo. Ang number one na dapat nating tandaan, ang advantage if you have the presence of God, the word preserves. God preserves you for His purpose. Pag sinabi preserves, pinapanatili ka ng Diyos. The word preserve, kaya nga sinabi ng Bible, you are the light and salt of the earth. Bakit ginamit yung word na salt? Ang salt may preservative yan. Hindi siya mabubulok kapag babaran mo yan ng maraming asin, kahit yung mga ulam natin. Diba? Tumatagal ang isang bagay dahil sa ang mga pagkain may preservation of salt. Masarap pa rin kahit matagal na. So, tandaan natin, if you have the presence of God, God preserves you. Pinapanatili ka ng Diyos kasi may purpose siya sa buhay mo. So, pag sinabing preserve, mga kapatid, hindi ka nabubulok, hindi ka na-contaminate, hindi ka na, kumbaga, na-toxic ng mundong ito. Pinipreserve ka ni Lord, pinapanatili ng Panginoon sa buhay mo na magiging matuwid ang pamumuhay mo. Pinapanatili ng Lord na lumakad ka sa kanyang layunin. So ang iba, naanod na ng sistema ng mundo. Ang iba naging makasanlibutan na. But pinipreserve ka ni Lord because you are different. You are distinct. Iba ka. Kaya tingnan nyo, yung mga nasa paligid mo nagmumura, ikaw na lang ang hindi nagmumura. Pinipreserve ka ni Lord eh. Di ba? May ugali ka na meron ka na wala sila. Meron kang takot sa Diyos. Nagpe-pray ka, nagde-devotion ka, sila hindi. Pinipreserve ka ng Panginoon. Ganon din si Joseph, preserve siya ni Lord. Kasi may layunin ang Panginoon sa buhay niya. Kaya kung mag-advance sa Genesis 50 verse 20, I like this verse. No, yung natakot ang kanyang mga kapatid na baka patayin na rin sila nung namatay si Jacob. Kasi natuklasan ng mga kapatid, kanang kamay siya ng pero. Di ba? Kasi ang purpose pala ng Lord, ma-preserve yung bayang Israel. Kaya parang ang pangit nangyari kay Joseph, pero preserve siya ni Lord to preserve the nation Israel. Kaya nga sabi sa Genesis 50 verse 20, you meant evil against me, but God meant it for good, in order to bring about this present result, to preserve many people alive. See? Kaya pala pinauna na si Joseph sa Egypt, kasi magkaroon ng tinatawag global famine. At si Joseph nilagay sa Egypt para i-preserve ang bayang Israel. Nakarating doon ang mga angkan ni Jacob. Kung sabi ni Joseph sa mga kapatid niya, masama ang ginawa niyo sa akin, but God meant it for good.
See the sovereignty of God na minsan may pangit kang naranasan sa buhay mo, hindi mo alam para sa ikabubuti pala natin. Naalala niyo ba mga kapatid yung nangyari sa atin? Ilang taon nang nakalipas, no? Naalala niyo po ba? Na kung saan noong 2020, 21, 22, kasagsagan ng COVID at marami ang namatay. Naranasan niyo, nakita niyo ba yun? Kino-confine tayo sa isang room, doon ay silang ang CGS Philippines. Ang pangit na nangyari globally for 3 years sa buong mundo. Pero hindi niyo ba napansin, marami namatay. Hindi sila nakatawid. Maraming hindi naligtas sa COVID. Even our family, kamag-anak, kaibigan, kakilala. Ang dami nang matay. Almost million. Pero hindi nyo ba nakita? May magandang nangyari sa COVID. Ano magandang nangyari? Marami na bago buhay. Dahil naisilang ang CGS Philippines, and that is for God's glory. Marami ang nabago ang buhay, marami ang ginamit sa online, naglingkod sa Diyos. Ibig sabihin, ang church hindi siya na-confine sa four walls. Ang church ay tumawid sa iba't ibang sulok ng bayan, ng bansa. At blessing ang tinatawag nating technology, mga kapatid. At kayo preserve ni Lord, preserve tayo ng Panginoon, binuhay tayo ng Lord. Biro mo, hindi namatay ang ilan sa atin, binuhay tayo ng Lord kasi may purpose siya sa buhay mo. So ang purpose ng Lord sa buhay mo, hindi para habaan buhay mo. Ang purpose niya, para gampanan mo ang pinapagawa ng Diyos sa iyo. At marami niya nang hindi nakita. Until now, hindi sila nagpapasalamat sa Diyos. Until now, wala silang grateful heart sa Lord. Dati naglilingkod kasi takot mamatay. Ngayong nabigyan na siya ng nakitang tapos ng COVID, napabayaan na niya ang paglilingkod niya sa Lord. So nakita natin, may mga pananaw na hindi tama. Pero ikaw, dahil nakita mo yung kabutihan ng Diyos sa buhay mo, binuhay ka ng Diyos, niligtas ka ng Diyos sa isang salot na yon, no? Yung COVID na yon, hindi ka pinabayaan ng Panginoon. Ngayon, tuloy-tuloy ka na naglilingkod. Kasi nakita mo yung kabutihan ng Lord. Because you are the one, isa ka sa mga preserve ni Lord for His purpose. And glory to God for that. Kaya tandaan natin, mga kapatid, kaya tayo nagkakaroon ng presensya ng Diyos, ang epekto niyan, kaya ka may presence of God para gawin yung layunin niya sa buhay natin. That is why we continue until now serving God, we win souls, we make disciples, we undergo training, at ikaw bilang leader, nanganganak ka ng leader, bilang disciple, nagpuproduce ka ng disciple. Kasi nakita mo purpose ni Lord. Ano ba ang dahilan ba't ka binuhay ng Diyos? Hindi ka binuhay ng Lord para mag-enjoy sa pagkain. Hindi ka binuhay ng Lord para tamasahin ang mga bagay sa mundong ito. Binuhay ka niya to fulfill His purpose. Preserve ka niya. Tingnan ninyo, meron sa Bible na hindi niya ginawa ang purpose ng Lord. Napakayaman niya. Pero hindi niya binabanggit ang Diyos sa buhay niya. Alam niyo ang nangyari? Kinuha ng Diyos ang buhay niya. Tingnan natin ang senaryong ito. Dito niyo makikita the reason why God preserves us. At ang preservation na yan, epekto ng presence niya sa atin. Kaya kapag may presence ka ng Lord, pinapanatili niya ang buhay mo para gampanan mo ang kanyang layunin. In Luke chapter 12, 18 to 20, tingnan po natin ang sinasabi sa Luke 12, 18 to 20. Isang kasaysayan sa isang mayaman, no? Binigyan siya ng buhay ng Diyos, pero hindi niya binabalyo ang Diyos sa buhay niya, no? Luke 12, 18 to 20. Anong sabi sa verse 18? Ang sabi po dito, bago natin basahin ang 18, para maintindihan natin, akyat tayo sa 16. Pagkatapos isinalaysay ni Jesus ang isang talinghaga, isang mayaman ang umani ng sagana sa kanyang bukirin. So, naging prosperous ang mayaman.
Kaya't nasabi niya sa sarili, anong gagawin ko ngayon? Wala na akong paglagyan ng aking mga ani. Alam ko na, ipagigiba ko ang aking mga kamalig at magpapatayo ako ng mas malalaki. Doon ko ilalagay ang aking ani at ibang ari-arian. Pagkatapos ay sasabihin ko sa aking sarili, marami ka nang naipon para sa mahabang panahon. Kaya't magpahinga ka na lamang, kumain o minom at magpasarap sa buhay. So hindi masama, no? May sarili siyang property, naging masipag maari siya, kaya marami siyang inani. Ngayon, sinabi niya sa sarili niya, marami na akong naipon, so I must enjoy myself. Magpahinga, kumain o minom at magpasarap sa buhay. Alam niyo ba, walang masama itong ginawa ng mayamang ito. Ang problema dito, kapag binasa niyo, walang binanggit man lang patungkol sa Diyos. Wala sa sinabi, magpahinga ako kasi may cell group ako. Kakain ako kasi may simbahay kami para hindi ako gutumin. Meron kaming mentoring. Okay? Iinom muna ako ng milk tea kasi nauuhaw ako dahil mamaya may bibisitahin kaming mission. Wala siyang patungkol sa gawain ng Lord, hindi niya binanggit. Ito na ngayon, verse 20. Hindi niya ginagawa ang purpose ng Lord. Ngunit sinabi sa kanya ng Diyos in verse 20, hangal, sa gabi ring ito'y babawian ka ng buhay. Kanino ngayon mapupunta ang mga inilaan mo para sa iyong sarili? Isa sa mga danger dito, mga kapatid, kapag self-focused tayo, self-centered tayo, time will come, babawian tayo ng buhay. Wala namang napakinabangan si Lord sa atin eh. Kaya ka may buhay para gamitin ka ng Lord to multiply yourself. Na marami rin ang mabago ang buhay. Biro mo, binagpala sa ng Diyos, hindi niya ginagamit sa paglilingkod. Diba? Sarili lang niya. Kaya delikado ang mga taong self-centered. Mga taong selfish. Mga taong self-focus. Yung palagi na lang may issue sa sarili. Palagi na lang sarili niyang nakikita niya. At ito yung mayaman. Yumaman siya, hindi naman masama na alagaan mo sarili mo. Ang hindi nagustuhan ng Lord dito, hindi man lang niya minahal ang Diyos sa buhay niya. Na nagbigay ng buhay. Hindi siya naging grateful. Yung mga hindi marunong magpasalamat, hindi inacknowledge ang kabutihan ng Diyos sa buhay nila, namatay. Sabi dito, sa gabing ito, babawian ka ng buhay. Ano kayang uri ng kamatayan ng taong ito? Baka bangungot. Di ba? Babawian siya ng buhay ng Diyos. Siya nga'y mapupuntang property mo. So anong lesson nito sa atin? Kapag wala ang presensya ng Diyos sa buhay natin, naging makasarili tayo. Always remember this. Malalaman mo if you have no presence of God already. In your mind and in your heart, walang room, walang puwang ang Diyos sa buhay mo. At delikado yan. Masusunog tayo dyan, mga kapatid. Ibig sabihin, ang success mo, if you have everything, pinaghirapan ko to, pinagpagalan ko to, ako muna. Pero ni konting bakante dyan sa utak mo at puso, wala ang Diyos. Mga kapatid, yan ang mapanganib at napakadelikado na mangyari sa buhay natin. That is why, lahat tayo, tandaan natin ang buhay na ito hiram lang. Galing sa Diyos to. Nagising tayo, Diyos ang nagbigay ng buhay sa atin. We always start in prayer. We are grateful to God. And we always value for 7 days a week. May isang araw na ilang oras lang tayo magbibigay ng laan kay Lord. Like for example, itong Sunday na to, this is for the Lord. Diba? Kayong mga nagsimbahay, kaya preserve kayo ni Lord, binabalyo nyo ang simbahay. Binabalyo nyo ang cell group, binabalyo nyo ang reading of His Word, nagsasalita sa diyan. Why? Hinabaan pa ni Lord ang buhay mo, naligtas ka doon sa salot ng COVID. Kasi may purpose siya. Hindi para kumain ka lang ng kumain, matulog, magpahinga. Hindi ganun purpose ni Lord. Kaya ka kumakain para magamit ka sa paglilingkod. Nagpapahinga ka para may lakas ka, may katulad yan. I hope so.
Nagpahinga kayo ng Sabado para may lakas kayong makinig sa salita ng Diyos. And the whole day para sa gawain ni Lord ang Sunday. Di po ba? Hindi mo nilalaspag ang buhay at katawan mo sa mundo. Pagdating sa gawain, puyat ka, antok ka, naghihikab ka, at pagkatapos paalis-alis ka pa, at late ka pa, nag-replay ka pa. So pag yun ay ginagawa nating batibot ang gawain ni Lord, ibabatibot din tayo ng Panginoon. Gugulo ang utak mo, gugulo isip mo. You don't know your priority. Kaya dito makikita natin, that is the reason why having the presence of God is important. Na dito niyo makita, priniserba ka ni Lord, pinanatili ka niya. Kasi, meron kang gagawin. Ang gagawin mo, yung purpose niya sa buhay mo. At ganon si Joseph. Siya pala ay ginamit ng Lord to preserve the nation Israel. Kaya kahit inapi siya, ni-reject siya, andoon ang presensya ng Diyos sa buhay niya. Kapag may presence ka ni Lord, may favor ang Diyos niyan. Di ba? Andun yung favor ng Lord sa iyo. So second, having the presence of God, ang advantage if you have the presence of God, God protects you from all harm. Pag sinabi protect, iniingatan ka sa lahat ng panganib. Di po ba? Si Joseph, maraming accusation, maraming rejection sa kanya, mga kapatid niya, na-accuse siya ng false accusation of rape. Pero God protects him from all harm. Hanggang sa naging siya, kanang kamay siya ng pero. Kung tingnan natin yung ating devotion, di ba? Nasubaybayan ninyo ito. Pero hindi lang si Joseph. Gusto kong makita natin dito na kapag may presence ka ng Lord, ingatan ka ng Diyos sa lahat ng panganib. You have the presence of God. Isang story dito, si David naman. Di ba? Nang si David napatay niya si Goliath, maraming natuwang bayang Israel. Even si King Saul, natuwa siya. Pero habang tumatagal si Joseph, a simple person, shepherd ng mga sheep, marami ngayon ang natutuwa kay David. Kasi nangyari, ginawa na siya sundalo. At libo-libo ang pinapatay ni David. At pinipraise siya ng mga tao. Tapos si King Saul, hindi niya mamalayan, pumapasok na sa kanya yung inggit at galit. Nainggit na siya kay David. Kahit hari siya, nasa top level siya ng posisyon. Nainggit siya. Kasi hindi na siya pinupuri. Alam ninyo, ang danger pala, kapag may inggit ka, umaalis ng presensya ng Diyos dyan. Yung mga taong mainggitin, nagsiselos, may galit, hindi nagpapatawad, hindi naman nature ng Lord yan eh. So, ibig sabihin, kapag may mga negative mindset ka, wala na presensya ng Diyos yan. May kinukontra mo ang gawain ng Diyos, dami ka excuses, tandaan nyo to. Yan ang tanda na you have the absence of God's presence. Absence na ang presence ni God yan. Di ba? No presence of God anymore. Tandaan natin, yung mga reklamador, yung maraming dahilan, hindi ganyan ang presensya ng Diyos. Mga kapatid. At dito, tingnan natin, sa 1 Samuel 18, tingnan natin, no? Bisitahin natin yung 1 Samuel chapter 18. No? 1 Samuel chapter 18. Para makita ninyong senaryo kung paano iningatan ng Diyos si David sa kamay ng hari. No? Si David ay siya, kumbaga, mahal na mahal niya ang musika. No? So in verse 18, chapter 18, verse 10, tingnan natin. Kasi kumakanta yung mga tao na pumatay si Saul ng libo-libo, pero si David 10,000. Narinig ni Saul, nagkaroon siya ng inggit sa puso. Di ba? Kaya verse 10, tingnan natin yung verse 10. Kinabukasan, si Saul ay muling ginambala ng masamang espiritu at naging parang baliw. See? Kapag wala ka ng presence ng God, papasok ang masamang espiritu sa iyo.
at para kang baliw. Nababaliw ang isang tao na walang presensya ng Diyos. At hindi alam ni Saul, umaalis na sa kanyang espiritu ng Diyos. So anong pumalit? Kapag wala na ang presence ng God sa'yo, bad spirit papasok. So maging mainggitin ka, magsiselos ka, at the same time, masama balak mo palagi sa kapwa mo. Ayun. At maging selfish ka, wala ka ng matinong pag-iisip. Ito nangyari kay Saul. At pwedeng mangyari sa iyo yan if you have no presence of God. Mga kapatid, hindi ka nagpapakorek, hindi ka nagpaparebuke, feeling entitled. Marami ngayong generation feeling entitled as if they know everything. No one can rebuke them. Hindi na presensya ng Panginoon yan. Ayon. So dito, mababasa natin sa verse 10, kaya tinugtog ni David ang kanyang alpa tulad ng ginagawa niya araw-araw. Hawak noon ni Saul ang kanyang sibat. At 2 beses niyang sinibat si David sapagkat gusto niya itong patayin. Ngunit parihong nailagan niyo ni David. Biro mo, 2 times na sinibat. Kasi ang masamang espiritu, ayaw niya ng mga spiritual song. Diba? Kaya kayo dito sa simbahay, bakit kayo sumasabay sa mga awitin natin? Because you have the presence of God. Pero tingnan ninyo, yung walang espiritu ng Diyos, ayaw niya ng mga awiting espiritual. Si Saul, biro mo, tumutugtog ng mga spiritual music si David. Saan ka nakakita? Sinibat mo? At tingnan mo yung protection ng Diyos kay David. 2 beses. Mahusay na sundalo si Saul, pumalpak siya kay David. 2 beses mo sibatin yung tao, tumutugtog. Nakita niyo mga kapatid? Nailagan ito ni David. Naalala ko dati, kapitbahay namin dito, wala na sila. May tumutugtog sa loob dito, sinugod yung mga musician. Pero alam na nangyari, lahat nawala sa kanila. Nakita niyo mga kapatid? Tapos sa verse 12, ano ang outcome? Si Saul ay natakot kay David, sapagkat si David na ang pinapatnubayan ni Yahweh at hindi na siya. So umalis na ang espiritu ng Diyos kay Saul, lumipat na kay David. Kaya para mapalaya ito sa kanya, ginawa niya itong pinuno ng 1,000 kawal. Pinangunahan ni David ang kanyang mga tauhan. At anuman, verse 14, at anuman ang kanyang gawin, nagtatagumpay siya sapagkat pinapatnubayan siya ni Yahweh. Always remember this. Palagi kang successful if you have the presence of God. Binigyan si David ng assignment ni Saul. Binigyan siya ng isang assignment, maging pinuno siya ng 1,000 sundalo. Siguro isip ni Saul, gagawin kitang sundalo, wala kang training para mamatay ka na. Pero hindi akalain ni Saul, the great warrior sa history ay si David. Siya lang mag-isa, libo-libo ang napapatay niya na mga kalaban. You know why? The presence of God ay kasama ni David. Ito yung dapat nasain natin. Everything you did, nagtatagumpay because God is with you. You have the presence of God in your life. So may mga taong mainggitin, nagtataka na po-promote ka pa din. Mga taong sinisiraan ka, nagtataka, nagtatagumpay ka pa din. Kasi yung mga naninira, mga mainggitin, may mga evil motive sila sa iyo. Lalo sila nagiinit, naging irritable sila dahil hindi nila nakikitang bumagsak ka. Hindi mo kayang pabagsakin ang taong kasama niya, ang Diyos sa buhay niya. At babalik sa iyo yon, ikaw ang babagsakin ng Lord. Kung mainggitin ka, maramdamin ka, ma-issue ka, madrama ka, chismosa ka, mapanira ka, hindi presensya ng Diyos yan. That is evil presence. At ikaw ay alagad ng diablo kapag ganon. Kita mo, ang taong ito walang ginawang masama. Gusto lang niya may maayos, may tao lang na mabago buhay. Tapos ikaw sisiraan mo yung tao na yun. Nagdi-disciple ito, sinisiraan mo ang discipleship.
Chinichismis mo yung church. And that is the work of evil. At hindi mo alam, pati buong pamilya mo madadamay dun. Kaya tandaan natin, kaya hindi mo na malayan, pati pamilya mo, hindi mo na nadala sa gawain ng Lord, namana na yung evil deeds mo. At yun ang isa sa nangyayari sa panahon natin ngayon. Hindi ninyo alam, pamilya nyo, nakain na ng dyablo. Kasi ang nanay at tatay, pati mga anak, naligaw na ng landas. Pinagtawanan ang gawain, kinukutya ang gawain. Kaya always remember this, you can identify the person kapag wala ng presence ng Lord. Negative kahit nasa church. Mapanira. Si Saul nga, nasa Israel loob ng kaharian niya eh. Kasama niya si David. Pero may special favor kay David. Hindi siya nadali dahil may presence siya ng Panginoon kahit sibatin siya. Hinanting nila si David, nagdala ng mga sundalo si Saul. Inagulat si Saul. Sabi ni David, may senaryo dyan sa aklat na binasa natin sa Samuel. Ang laylayan ng damit niya, may kinuhang maliit na tela si David. Sabi ni David, kaya kitang patayin. But I honor you, you are an anointed man. Ganon katindi si David. Wala siyang pagtatanim, paghihiganti kay Saul. Kaya niyang patayin si Saul. Sabi niya, ang sarap ng tulog mo. Mga sundalo mo, walang kwenta. Nakalapit ako sa iyo pero hindi kita pinatay because I honor you. You are an anointed person. Kita niyo mga kapatid? Kaya ang taong may presence ng Lord, hindi yan naghihigante. Wala siyang vengeance because he knows si Lord ang magbe-vindicate sa kanya. Hindi siya maghihigante. Si Lord ang gaganti dyan. At tingnan niyo anong nangyari kay Saul. Mga kapatid, ang kanyang kamatayan ay masaklap. Di po ba? Kaya sa oras na ito, dito nyo makita ngayon, ang sarap na may presence ka ng Lord. Protection of God is there. Nakita ninyo? Ang taong walang presensya ng Diyos, mapanira, mainggitin, madali mong ma-identify yon, makasarili. At ang masaklap pa nito, si Saul, mali na ang kanyang pananaw sa buhay. Kumonsulta siya sa mga kumakausap sa patay. O tingnan mo, ang pagwala ka ng presence ng Lord, pupunta ka ng albularyo, manghuhula, pupunta ka sa mga manghuhula, sa mga taong nanlulukol sa future. Walang pwedeng makaalam ng kinabukasan natin kundi ang Diyos lang. So, ang lesson nito sa atin, if you have the presence of God, you know God's sovereign will sa buhay mo. He is in control. So, you don't believe in malas, in swerte, at nagkataon lang. No? Hindi ka naniwala sa mga luck. Ibig sabihin, malas ito, malas ang damit na ganito, ganitong kulay ang suot mo. Wala yan sa kulay ng damit. Wala yan sa numero. Malas ang number na 13. Mga ganon. Wala yan. Hindi nakasulat sa Bible yan. Walang malas, walang swerte sa Diyos. Lahat ng may presensya ng Diyos, andoon ang kanyang protection. Tandaan natin yung mga kapatid. So hindi tumatakbo ang buhay natin sa numero. Hindi tumatakbo ang buhay natin sa kulay ng sinusuot natin. Hindi tumatakbo ang buhay natin sa mga object. Hindi sa anting-anting or anuman. Sapat na si Jesus Christ sa buhay natin, mga kapatid. Kompleto na tayo if you have the Lord and Savior of your life and you know who God is in your life. Na ang Diyos ay hindi mo binubuhat, siya nagbubuhat sa iyo. Hindi mo pinoprotektahan ng Diyos. Ikaw ang nagpo-protect sa Diyos. Mali din yun, yan na ikaw nagpo-protect sa Diyos. I mean, ang Diyos nagpo-protect sa iyo. Hindi tayo nagpo-protect sa Diyos. No? So, i-clear natin, ang Diyos ang nagpoprotekta sa atin, mga kapatid. Ang Diyos ang nag-iingat sa atin. Iniingatan tayo ng Panginoon. Katulad kay David, katulad kay Joseph, katulad kay Daniel. Si Daniel, nababasa natin yon. Kinainggitan siya, sinulsulan si Haring Darius ng mga chismosa at chismoso. Ano nangyari? Nadali si Darius ngayon, si Haring Darius. Naniwala siya sa chismis,
Kaya hinihulog si Daniel sa yungib ng mga leon. Iandun ang presence ng Lord sa mga leon. Pagtingin ni Haring Darius madaling araw, buo pa rin si Daniel. No? At anong ginawa ngayon ni King Darius? Lahat ng mga tsismoso pinakuha sa sundalo at inihagi sa yungib ng mga leon at si Daniel kinuha doon, ni-rescue. At lahat ng lahi ng mga taong tsismoso at tsismosa na nanira kay Daniel, walang alam na mga kamag-anak, inihagi sa yungib ng mga leon. Kita niyo yon, mga kapatid? Dahil walang protection ng Diyos sa buhay ng mga mapanira, mainggitin, mga taong naninira lang sa kapwa, lumalayo sa tama, lumalapit sa masama. Mga tao na mas naniwala sa wrong information, hindi naniniwala sa right information. Mga taong lumalapit sa maling tao, hindi naniniwala sa mga tamang tao. Delikado yun. Sa time natin, nangyayari yan. Mas madali mong paniwalaan ang mga taong mali. Mga taong malayo sa gawain ng Diyos. Pagdating sa mga taong malapit sa gawain ng Diyos, hindi mo pinaniwalaan. Walang protection ni Lord yan. So si Daniel isang example na God's protection is there. At naging bumirang yung mga naninira, sila pa ang nilapa ng leon. Si Joseph, prinomote siya ng Lord. Si David, naging king. So marami sa kanila dumaan ng matinding mga persecution sa buhay. Pero hindi sila napigilan because the presence of God is there in their life. Kaya listen to this. Malalaman mo naman kung may presensya ka ng Diyos sa behavior mo, sa karakter mo. Pagising mo sa umaga, mainitin ang ulo mo. At hindi mo namamalayan, tinatamad ka na sa gawain. Hanggang sa isa ka na sa maninira sa gawain. Kapatid, tandaan mo, ikaw nakakaalam, hindi na presensya ng Diyos yan. Ang presensya ng Diyos, you love simbahay like this. You love cell group. You love your leader. Sa kanyang mga correction, is like a music to you. Biro mo kinukuri ka, parang awit yun sa buhay mo. Musika sa buhay mo, inaayos ka. So you love spiritual things. Lahat ng mga bagay na spiritual, excited ka. Hindi yung pag-Sunday, doon ka napapagod. Doon ka naboboard. Hindi na presence ni Lord yun kung naboboard ka sa cell group, naboboard ka sa prayer, naboboard ka sa salita ng Diyos. Pero nag-i-enjoy ka sa labas. Mga barkada na walang Diyos, doon ka nag-i-enjoy. Hindi na presensya ng Lord yun. At walang protection ng Diyos niyan. Tandaan natin. Walang protection ng Diyos, tandaan natin, sa mga bagay na ginugusto mo at hindi gusto ng Diyos. Di ba? Ang gusto ng Diyos, mga bagay na spiritual. Binabalyo mo ang discipleship, pinahalagahan mo ang process, sumusunod ka sa leader mo, natutuwa si Lord yan at iingatan ka ng Panginoon dyan, mga kapatid. Mahalaga sa iyo ang mga tao na inaabot mo at inaalagaan mo, kinukonsolidate mo sila. Andun yung protection ng Lord sa buhay mo. Kaya tandaan natin, mga kapatid, God protects you from all harm. Like David, like Joseph, like Daniel, andoon yung protection ng Diyos, mga kapatid. Like Noah, di ba? Kinukutya si Noah ng mga tao. Nagtayo siya ng malaking ark. Sa time natin, barko na sobrang laki. Ang tawag sa kanya, baliw. Pinagtawanan siya. But God protects Noah and his family. Kita niyo, mga kapatid? Kaya walang protection ng Diyos at walang presensya ng Diyos sa mga taong binabaliwala ang gawain ng Panginoon. Pinagtawanan ang mga bagay na spiritual. Kaya tandaan natin, mga kapatid, wag na wag mangyari na kutyain natin ang Diyos sa buhay natin. As if you are God of yourself. Nakita naman natin ang nangyari
mga latest na pangyayari sa ating paligid, lalo na sa ibang bansa. Kaya wake up call sa ating lahat to. If we have the presence of God, the protection of God is there. Not only in you, but in your family. Pati pamilya mo, iingatan ng Diyos. Because the presence of God, where there is a presence of God, there is peace, there is security, there is confidence, there is assurance. Kapag may presence ka ng Lord, payapa ka, may seguridad ka, may confidence ka. Hindi presence yan ng asawa mo o ng jowa mo. Hindi nila kayang ibigay yan. Hindi kayang ibigay yan ng asawa mo, ng anak mo. Ang presence ng Lord nagbibigay ng confidence, ng security, ng assurance, mga kapatid, ng peace of mind. Kaya kapag may presence ka ng Lord, malalaman mo wala kang doubt, wala kang worry, wala kang reklamo, wala kang pagmamaktol, wala kang pagkainis. Puno ka ng kapayapaan, kapanatagan, despite of many problems. E pag wala kang presence ng Lord, ang utak mo palagi, exhausted ka. Problems palagi ang minimeditate mo, hindi ang Word of God. Ganun lamang yon. That is why it is very important na you know for yourself na you have the presence of God. Kapag wala ng presence ng God, matakot na tayo. Kaya the way we behave, we can identify if it is the presence of God or not. Halimbawa, araw-araw magagalitin ka. Hindi na presensya ng Diyos yan. Di ba? Araw-araw masama loob mo. Araw-araw hindi ka nagpapadawad. Ay, hindi na sa Diyos yan, mga kapatid. Di ba? Then the third, tandaan natin, having the presence of God, ito yung mga advantage. God prospers you for His glory. Pinagpapala ng Diyos ang may presensya ng Diyos. At para sa glory niya, mga kapatid. Kaya kung balikan natin ang Genesis 39, no? Balikan natin yung main text natin kanina. Doon sa Genesis 39, in verse 23. Di ba? 39 verse 23. Na si Joseph na sa bilangguan, hindi na halos nakikialam ang bantay ng bilangguan sa ginagawa ni Joseph, sapagkat si Joseph ay kasama nito at pinagtatagumpay siya sa lahat niyang gawain. Kita niyo mga kapatid? Nagtatagumpay siya sa lahat niyang gawain. Dito sa English, whatever he did, the Lord made to prosper. Kita niyo mga kapatid? Even ang mga tao na nasa paligid mo, nakikita pinagpapala ka. Kaya ang mga tao sa paligid mo, nakita pinagpapala ka, may respect sila sa iyo. Kasama niya ang Diyos. Di po ba? Kaya pagtawid natin, kung i-review natin doon sa 39 verses 2 and 3, the Lord was with Joseph, he became a successful man. The Lord caused all that he did to prosper in his hand. That is in verse 3. So, mapapansin ninyo mga kapatid, walang pwedeng pumigil kapag pinagpala ka ng Diyos, pinagtagumpay ka ng Lord. Walang pwedeng humarang dyan. You are unstoppable if God allows you to prosper because you have the presence of God. Kaya tandaan natin mga kapatid, nangyari ang promotion kay Joseph. Kung tingnan natin sa pag-e-end ng Genesis, pre-nomote siya ngayon na second hand ng pero. Kung anong sabihin niya, lahat dapat sumunod sa kanya. And that is God's favor sa buhay ni Joseph. That is prosperity. Because promotion is God's blessing. Ang angkan ni Joseph ay inilagay sa lugar ng Goshen. Alam niyo ba, isa dito sa prosperity, tagutom na sa paligid ng Egypt at kahit sa ibang karatig puok, tagutom na. May isang lugar pala na hindi nadali ng famine. Ang lugar na yon ay tinatawag na Goshen. At ang Goshen na yan, doon lahat ng kapatid ni Joseph, doon sila nananahan. Yun lang ang lugar na walang gutom. At ang place na yon ay tinatawag na Goshen, mga kapatid. That is a place of prosperity. See? Ibig sabihin, kapag may presence ka ng God, ipipreserve ka ng Lord.
ng pamilya mo hindi gugutumin, hindi maghihikahos, hindi maghihirap because you have the presence of God. Mga kapatid, tingnan po natin in Genesis 47, yung sinasabi ko, ano po, isang place na kung saan tagutom, pero sila pinagpapala. No? Hindi yan bansa, ha? Kundi isang spiritual lesson sa atin ito. If you have the presence of God, you have the Goshen in your life. No? Genesis 47 verse 6. Anong sabi dito? Sa verse 6. The land of Egypt is at your disposal. Sabi po dito sa Genesis 47 verse 6. Settle your father and your brothers in the best of the land. May best of the land sa Egypt. Let them live in the land of Goshen. And if you know any capable men among them, then put them in charge of my livestock. So itong sinabi ngayon kay Joseph. Pero, then pagdating sa verse, tingnan natin pagdating sa verse 27. No. Verse 27. Now Israel lived in the land of Egypt in Goshen, and they acquired property in it and were fruitful and became very numerous. So biro mo yon, panahon ng famine, pero naging fruitful kayo, naging numerous pa kayo. No? Pinagpapala kayo lalo. Di ba? At doon, humaba pa ang buhay ni Jacob. Jacob lived in the land of Egypt 17 years, so the length of Jacob's life was 147 years. Nakita niyo mga kapatid? So ibig sabihin, si Lord, kapag may presence ka ng Lord, maglalaan siya ng place na kahit may famine sa isang lugar na yon, may lugar na hindi maapektuhan. And that is the land of Goshen. Why? Because of the presence of God in their lives. Kaya tandaan natin mga kapatid, kahit may tagutom man sa paligid, hindi ka magpipila sa mga ayuda. Hindi ka ayuda boy. Hindi ka ayuda girl. Matindi ang ayuda mo galing sa langit. Hindi ka mukhang kawawa. Because you have the presence of God. If you have the presence, nangyari sa atin yan nung COVID. Maraming pumipila sa ayuda. Kayo, nagpumila ba kayo ng ayuda nyo? Marami hindi pumunta sa mga pilahan. Pero God's provision is there in their family. Nakita niyo mga kapatid? May naghahatid lang ng blessing sa iyo. Because the favor of God is in you. So listen to this. Isa sa i-aspire natin itong year 2025. Kung gusto mo maging multiplier, gusto mo maging fruitful, gusto mo maging productive, aspire to have the presence of God in your life. Because if you have the presence of God, God will prosper you for His glory. Kasama ng pamilya mo. Pastor, paano malalaman, Pastor, na may presence ako ng Lord? Hindi ka tamad manalangin. Hindi ka tamad magbasa ng Bible. Hindi ka tamad mag-cell group. Hindi ka tamad makinig ng salita ng Diyos. Tinatapos mo ito. Tinatapos mo siya. Na kahit sa online may respeto ka sa gawain ng Diyos. Online man yan o face-to-face. That is the sign na you have the presence of God. Pero sa sermon pa lang, hindi mo na tinapos. Late ka palagi sa mga gawain. Tanda na yan na lumalabas ng presensya ng Diyos sa buhay natin. Kasi lahat ng spiritual things related to God, the presence of God is there. Hindi ka nagpo-post mo ng cell group. You value cell group, nag-multiply cell group mo, nagde-develop ka ng disciple, ng leader, lahat ng galawan sa vision ay inaakap mo. Even you have work 8 hours a day. May work ka 8 hours a day, but binabalyo mo lahat ng gawain ng Lord. Sign yan na you have the presence of God. Kaya sabi mo, Pastor, nagtataka ako. 8 oras ako ng trabaho. May cell group pa ako. May morning prayer ba ako? Pero ang lakas ko, Pastor, para hindi ako naubusan ng energy. You know why? You have the presence of God in your life. Pero yung mga taong tinatamad, napagod, nilaspag mo katawan mo sa mundo eh. Tapos pagdating kay Lord, lantang gulay ka na. Para ka naghandog ng isang bilasa na katawan. Kaya nga pag Sunday dapat, sariwa tayo kay Lord. We offer our body a living sacrifice.
Ang iba nakadunghay na sa antok. Paano? Nagpuyat ka kahapon. Di ba? Sign yan na you don't value God's presence in your life. Ako nakikita ko, pinipreserve ni Lord ang lakas mo dahil ang presensya na nasa iyo, dahil gagamitin ka niya. Kasi tandaan natin, i-compare mo ang ginagawa mo sa mundo, ginagawa mo sa gawain ng Lord, wala pang 1%. Wala pang 1%. Biro mo, cell group mo, 1 hour lang. Pagsamba nito, 1 hour and 30 minutes. Manalangin kayo, mahaba na 30 minutes. Pag pinagsama mo yon, kapatid, kuha mo pa rin ang maraming oras. No? Kuha mo pa rin ang 22 hours. O 2 hours ka lang kay Lord. Tapos hindi nyo pa tinatapos ang pagsamba kay Lord. Nasa online na rin lang. O nakita nyo mga kapatid? Tapos hihingi tayo ng blessing kay Lord. Di po ba? Kaya tandaan natin mga kapatid, marami sa ating mga sablay. Kaya naway sa umagang ito nakita ninyo, iba ang tao may presensya ng Diyos. May kalidad ang paglilingkod niya. Binabalyo na lahat ng bagay na spiritual. Biro mo online na lang, hindi ka pa nakapag-comment. Tapos sabihin mo, wala kang load. Pero may load ka sa kalukuhan. Wala kang comment, wala kang engagement. Tapos niluluko mo pa leader mo kahit pastor. Di po ba? Kaya makikita natin, nagkaluko-luko na buhay mo tuloy. Kita nyo? Sa online, hindi ka na active. So hindi na presensya ng Diyos yan. Ang may presensya ng Diyos, sumusunod in online or in face-to-face. Sumusunod siya sa leader niya, sa pastor niya, hindi niya niluluko. Kaya si Lord nagpa-prosper sa kanya. Kaya ang prosperity ni Lord, package. Magtataka ka, pinagpapala ka na financially. Pinagpapala ang work mo. Pinagpapala ka physically. Hindi ka na masasakitin. Because you have the presence of God. Dati sakit ng ulo mo, ngayon sakit naman tiyan mo, dati ganyan ka. Pero ngayon, hindi ka na ganyan. Why? You have the presence of God. You know how to manage your time. So prosperity kay God, package. Not only financial, but your family na preserve ni Lord. Your health, preserve ni Lord. Kasi ginagamit ka ng Panginoon. That's the power of God's presence. Ang lahat ng sakit umaalis sa buhay mo. Because the presence of God is there always in your life. Pero kung presensya mo lang, kapatid, wala presensya ni Lord, tapos binabalyo mo ang tao, hindi ang Diyos, makikita mo, sumasablay buhay natin. Kaya naway this year, 2025, aspire to have the presence of God in your life. Kaya sa ating pagtatapos, the most secure and protected life is the one where God is with you wherever you go. Your life becomes a blessing to those who walk in truth and righteousness, but an irritation to those who walk in wickedness. Kita mo yon? Naiirita na ang mga tao sa iyo. Yung mga taong lumalakad sa kapalaluan. Pero nabibless ang mga tao sa iyo na lumalakad sa katuwiran at kabanalan because of God's presence in your life. So naway this year, 2025, ito yung naisin natin na huwag mawala ang presensya ng Diyos sa atin. Nalalaman yan, your character, your behavior, your attitude, if you have the presence of God. Kaya sa ating closing prayer, bago ako mag-closing prayer mga kapatid, damhin natin ang awiting ito, dadalhin sa atin ng CGS Philippines worship team. We ask for your presence today, Lord. We worship you. We honor you. Who is like you, Lord, in all the earth? Matchless love and beauty, endless worth. Nothing in
this world can satisfy. Jesus, you're the cup that won't run dry. Your presence is heaven to me. Your presence is heaven to me. Treasure of my heart and of my soul. In my weakness, you are merciful. Redeemer of my past and present wrongs. Holder of my future days to come. All together. Your presence is heaven to me. Your presence is heaven to me. Your presence is heaven to me. Lord, your presence is heaven to me. So we're singing, oh Jesus, oh Jesus. Your presence is heaven to me. Oh Jesus, oh Jesus. Your presence is heaven to me. All my days on earth I will await, from the moment that I see you face to face. Nothing in this world can satisfy. Jesus, you're the cup that won't run dry. Yes, Lord. Nothing in this world can satisfy. Jesus, you're the cup that won't run dry. Jesus, you're the cup that won't run dry. Your presence, your presence is heaven to me. Your presence is heaven to me. Once again, let's declare. Your presence is heaven to me. Lord, your presence is heaven to me. Oh, to me, to me.
Let us pray. Salamat po, O Diyos, sa paalaala mo sa amin sa oras na ito. Kahit anong gawin namin kapag absent ang present mo, hindi kami magiging prosperous, hindi kami maging victorious, walang breakthrough na mangyayari. And today, pinaalala mo sa amin, Father God, na ang tagumpay, ang breakthrough, ang kagalingan, ang pagpapala, kapag kami ay punong-puno ng presensya mo. At ito'y nakikita sa aming mga behavior, character, or attitude. The way we treat spiritual things, O God, sa buhay namin. Nakikita sa aming pananalita if we have the presence of God or not. The way we treat cell group, devotion, simbahay, mentoring, or anything na connected ang spiritual. Diyan nakikita if we have the presence of God or not. And we know, Lord God, na ang taong walang presensya ng Diyos ay mareklamo, puno ng pag-alala, pagdududa, pagsiselos, pangamba. And we pray, naway hindi makita sa amin ito, na puno kami ng pagtitiwala sa iyo, puno ng buhay namin, O Diyos, ng pagsuko sa iyo this year 2025. I pray blessing to all your people today in the name of the Father, the Son, Jesus Christ, and the Holy Spirit. Amen and amen. Thank you and God bless po sa ating lahat. Hope you've been blessed by the message of God today as we continue to extend our calling in loving God and loving people even in online, and keep you more updated to our journey in God's vision. Connect to us wherever you are. Like our Facebook page, follow us on our Instagram account, and subscribe to our YouTube channel. Be a blessing and always be updated. Are you blessed? Now it's time for you to become a blessing online by sending stars to support our local church and take part in our lot project. And be a cheerful giver, presenting your tithes and offering to our GCash account. See you on our next online worship. Thank you and God bless. Let's go.